Hello guys, so ngayon is Wednesday and ang oras natin ngayon is 6:15. Kakatapos ko lang mag-shoot ng mga TikTok videos. I think mga 12 ata yung na-shoot ko. Sobrang dami kaya medyo pagod na ako. So yun yung mga kalat, mga damit na na-shoot natin. Yun, so nakakapagod lang. Exhausting but masaya naman kasi ginagol ko ulit ngayon twice a day na post sa TikTok. And gusto ko rin dumami ulit yung followers ko doon. And medyo bumababa kasi siya. And may mga extra time pa naman ako ngayon kaya gusto ko din siya gawin. And ngayon makikita niyo yung messy na part ng pag-TikTok, no? Or especially content creation. And before neto is nakapag-walking na din ako. Medyo late ako nagising kanina, mga 10 a.m. na kasi nahirapan ako makatulog kagabi kasi may sipon ako or wala pa namang sipon, magkakasipon. So bumabara-bara yung ilong ko kaya hindi ako makatulog agad. And yun. So later, pupush ko pa makapag-edit ng mga vlogs and para yun nga continuous yung maging upload din natin dito syempre sa YouTube, no? Yun lang. So mukha lang maganda tingnan pag sa mga TikTok videos, no? But yung messy na yung behind the camera is medyo messy siya. Maraming kalat talaga. Especially kung fashion creator ka, no? So, dito sa YouTube, di ba, medyo iwas tayo sa fashion. Gusto ko mag-post pa rin ng fashion, pero more on sa TikTok na lang. Okay? Yun lang. Hello, tol. Ngayon is Tuesday. Mag-go 1 week na since last ako nag-vlog. And nakakatawa is nagkasakit ako uli. Kasi di ba last time nagkasakit ako, tapos matagal din ako nakapag-vlog, tapos nagkasakit na naman ako. Alam niyo bakit ako nagkasakit? Kasi nung nag-gym ako. Okay? Nabinat ako. And after nun, humina ulit yung katawan ko. Napahinga ulit ako, nahihilo ako. Hindi ako makapag-cellphone, hindi ako makapag-edit. So that's why hindi rin ako makapag-shoot. And yun. Alam mo, so sobrang excited ko mag-workout. Sobrang excited ko mag-work. Nabinat ako. And ganun talaga, syempre marami tayong gustong gawin, marami tayong gustong tapusin, excited ka, kaso nga lang, kailangan natin talaga makinig sa body natin. In fairness naman, nung nag-gym ako, kayang-kaya ko, sobrang heavy nga nung ginawa ko eh. Kaso nga lang, yun, hindi pala pwede. Kaya pala nung unang set ko, nung leg press, yung pataas, sakit agad. Usually kasi sumasakit lang naman yung legs after. But that time, as in, after pa lang ng first set ko, sumakit na agad. And ayun, yun lang. So, nagkasakit ako. Most likely, from Wednesday until Saturday, nakahiga lang ako. Nakapag-cellphone ako, onti lang, but hindi talaga ako makatagal kasi nahihilo ako. And yun, ng Sunday, yun, medyo magaling na ako, like mga 90% na. So, nakapag-meet lang din ako sa friends ko, but hindi talaga makapag-vlog ba that time kasi nga, medyo, malamlam pa yung mata ko. Then, Monday, kahapon, ayun, medyo 98% na, but di rin ako nakapag-vlog kasi may mga ginawa lang, busy. And ngayon, nakapag-vlog na ako. So, kanina, nakapag-walking na ako, nakapaglaba na ako, kasi wala pa kaming kasambahay, so ako muna yung naglalaba. Kasi ang asawa ko ayaw niya maglaba. So, ang toka niya is luto, linis, yan siya. Ako, laba, tsaka nagugas ng plato. Kasi konti lang, dalawa lang naman kami. And yun, kakatapos ko lang din mag-shoot for TikTok. I think na-shoot ko is mga 10 contents or 11. Kasi ngayon, pinupush ko ulit mag-post sa TikTok ng twice a day. And, di ba, nasa banggit ko nga gusto ko umiwas na sa fashion content, but hindi ko talaga kaya. But ngayon, na-figure out ko, magpa-fashion content ako sa tawag dito, sa TikTok, yung mga talagang tutorial. But kung gusto mo rin gawin ko, kasi naisip ko mag-TikTok shop haul dito. Like, i-share ko din yung mga nabibili ko na gamit sa TikTok shop. Let's say, gusto mo rin pumorma, mag-gumastos, pwede ko i-share din dito. Okay? Pero hindi na yung mga in-depth, like papakita ko lang. Kasi, like ito, yung polo shirt na nabili ko sa TikTok shop. And ito, ang ganda nito, tol. Yung nabili ko na na jogging pants. I think nasa 260 lang to. Alam mo, instead na bumili ako sa labas or sa mall, na abutin ako ng 1.5 or 2K.
Hindi na ako bumili. So yan, let me know sa comments kung ano yung gusto nyo pang gawin. But syempre, continuous ko pa rin yung pag-vlog natin. And hopefully bukas makapag-gym na ako. Mag-gym na ako bukas. Pero hindi mo na mag-heavy. Susundot muna ako. More on mababang timbang lang, tas high reps lang, tas full body. Okay? Yun lang. See you tomorrow. Hello guys. So ngayon, I think today is Wednesday. And yun, tapos na ako mag-edit. Napag-edit na ako na lang videos ko. And inintay ko lang yung asawa kasi kakagaling lang yan ng jogging. Nag-jogging siya with her friends sa UP. So ngayon, naalis naman kami. Pupunta kami ng Bertis North kasi may titignan kami na condo doon. Di naman kami lilipat pero gusto lang namin magtingin. Yun lang. And after nun, di ko lang mag-SM kami kasi may bibili nata kami. Yun guys, nandito na kami sa condo na tinitignan namin. So, ganda siya. Actually, marami na rin mga tapos. Yan. And sana maganda. But ang pinaka-golden namin is BGC talaga. Especially ako. Yung asawa ko naman is kahit saan. Okay lang siya. Ako lang yung maarte na gusto yung BGC. Yan. Pero syempre, sino ba naman ayaw tumira sa BGC, di ba? Siguro baka may iba, pero ako gusto ko. So, pakita ko sa inyo yung mga ibang buildings. Yan, dami. Sabi. Ano sasabihin mo? Nagwe-wait lang kami dito. Hindi ka lang sasabihin ka. Kaya siya. Ngayon, kakain na kami. Which is ito yung hinihintay namin na part ng araw na to. Yan yung asawa. Ano masasabi mo? Gutom na ako. Okay na. Nahiya pa siya guys. Di pa siya nakapag-isip na mga sasabihin niya. Ayan. Actually, ito, yun, gutom na ako. Kumain naman na ako kanina. Pero nagugutom na ako. Yung asawa ko di pa kumakain. And yung condo, maganda naman siya. Kaso nga lang, di pa namin feels yung yung neighborhood. Maganda yung mismong condo maganda yung pagkagagawa, walang problema. Ang problema, yung mga surroundings. Hindi pa namin ganun ka-feels. Parang medyo, ang term na medyo patay pa siya. Okay, so ngayon, mas gusto may top 2 pa kami. And feeling na baka doon kami papunta. Yan, and yun lang. Ay, nakapag-shoot din ako ng mga TikTok videos doon. Nakapag-content din ako. Yun lang. And guys, dumating na yung food ko. Ay, 300 grams ng rice. 200 grams to, no? Mahal. 200 grams. Tapos may miso soup. Tapos merong kimchi. Yan. So, kakain muna kami kasi gutom na kami. So, sarap daw. Sabi ng asawa ko, solid. Yan. Kakain muna kami. So, babalik kami, ha? Bebang. Anong gusto mo gawin? Inisip ko kung bebang or yaw-yaw. Kamusta yung kain natin sa Yakiniku? Sobrang sarap. Laging masarap. Haha, sulit. Ayaw kasi namin yung mga anli. Baga, mas gusto namin yung quality. Hindi mo super Yeah. dami, pero quality siya masarap. Baga, enjoy mo. nakakabusog. Yes. Saan na tayo next? Yaw-yaw. Yaw-yaw na lang daw kami. Mission abort, guys. Walang pistachio sa yaw-yaw. So, kaya bumalik kami dito sa Bebangs. Bebangs halo-halo. Sarap ng halo-halo nila dito. Especially yung presidential. Ano ba orderin natin? Ano ba naman? Banana con yelo. Banana con yelo? Bakit yun? So, sige, mag-check kami ng orderin na. Guys, yun na yung order namin.
Ayan, yan is banana con yelo. Presidential yan. Ah, presidential pala to? Oh, so sweet naman. Saya ko guys, kasi yan yung gusto ko eh. Yung presidential. So next time na lang kami mag-order ng banana con yelo. Nahalo ko yung napakahirap haluin. Tigas nyo guys. Tapos ko nahaluin. So ngayon, kakainin niya na. Sobrang saya mo, Brad, ah. Ang hirap haluin yan, ah. Sarap. Sarap. Ano, sarap? Ano sabi mo? Sarap. Kainin muna namin to. Hello guys, so ngayon mag 9:55 na, magto 10 PM na. And after namin kumain, may mga ginawa lang din ako sa laptop, no? Inayos ako, at the same time nag-ayos kami dito sa bahay. And then medyo pagod na din ako, low energy na rin. But yun, may mga ginawa lang din akong konti, nag-edit ako ng konti. Tapos nag-transfer ako ng mga files na na-vlog namin within the day. And yun, kasi tinatry ko siya i-organize para once na nag-edit ako is madali na lang. Baga hindi na alam ko ano yung pagsusundurin ko. So ngayon, nag-catch up na lang ako sa inyo bago ko tapusin tong araw na to. And yun lang, marami pa gagawin bukas. And yun, see you tomorrow. So yun guys, kakatapos ko lang mag-gym and it's been a week I think na nakapag-gym ako. More than a week na rin nata. And later, kaya hindi ko na rin pinakita sa inyo yung workout ko kasi nagbalik lang naman ako sa pag-workout. So ano lang siya, more on sundot-sundot lang yung ginawa ko. Kumbaga, magagaan lang muna kasi baka mamaya mabinat na naman ako. Nadala na ako. So ngayon, tinake time ko lang, kumbaga hinahinaan ko lang yung pag-workout. And di muna ako masyadong nagmabigat. Yung sakto lang. Okay? Kasi, kumbaga, pinapasanay lang ulit natin yung katawan natin na alam mo yung nag-workout. And minsan, ganun talaga sa gym. Yung sakit talaga minsan di mo maiwasan eh. Siyempre, hindi mo alam na ulanan ka or nakakain ka ng masarap, especially ng mga cake, ng mga matatamis, and end up, pag sumobra ka talaga kasi nagustuhan mo, magkakasakit ka talaga, kahit sino naman. And yun yung lesson ko lang din na mas babantayan ko na yung sa mga matatamis kasi ang sarap ng kinain namin last time ng asawa ko, yung pistachio cake, sobrang sarap. And na-ignite yung yung competitive nature ko kasi maghati kami, so nagunahan kami and end up napadami ako, and yun, sumakit yung lalamunan ko, inubo na ako, nagkasakit na ako, and end up di ako nakapag-gym. And yun, so lesson learned, control lang. And when it comes sa gym, lang din, be willing to start again, and kasi lalakas ka naman ulit eh, so hindi mo kailangan madaliin. Ayun yun, pag uwi natin sa bahay, may mga gagawin pa tayo. And kakain muna ako. Ulit-ulit lang naman, kakain. And then, since wala naman kami lakad today, mag-e-edit lang ako. Kasi marami na ako ng mga natambak na content din. So, most likely, sa bahay lang ako, sa kwarto lang din. And guys, bago ako umuwi, since ubus na yung stock ko ng fruit sa bahay, bumili muna ako. So, meron akong kalating kilong seedless na grapes. And isang pinya, kainin ko agad ito mamaya. Masarap ito isaw-saw sa asin. Tapos orange, every night ako nag-orange. Talagang fix naman ako nito. Lately lang talaga ako hindi nasusunod yung diet ko. Tapos, since yan, meron tayong saging, tapos 3 mangga. Yan.
Wait lang, pakita ko. Yan, okay? So, ugali ko kasi nagpo-fruits umaga tsaka gabi bago matulog. Kailangan ko yun. Baga, ginagawa kong state muna ng nasa alkaline state muna yung katawan ko bago kumain ng mga gusto ko. Then sa gabi, bago matulog, alkaline state na yun. Kumbaga, kakain ako ng orange. And pag nag-fruits na ako, hindi na ako magkakain. Unless kinulit ako ng asawa ko. Yun lang. Pero, pag ibang dahilan, kasi gusto ko lang hindi talaga ako kumakain. Health is wealth. Tandaan niyo yan. Isa yan sa natututunan ko habang, syempre, hindi naman ako bumabata. Maganda mag-invest sa health kasi ikaw yung makikinabang eh. Hindi naman ibang tao. Ikaw lang din. So, ngayon, habang bata ka pa, maganda ma-incorporate mo din sa'yo. Then, kagalay mo mag-fruits. Kahit yung mga start ka mo ng saging, yung mga madadali lang, orange, yan. And soon, i-work mo na mas dumami pa. Bago yung short sa sombrero. So yun guys, time check. 2:05 na ngayon. Nag-edit lang ako ng ilang TikTok videos. Di naman ilan, I think mga 7 to 8 yun. So tumagal din ako kasi syempre nagbanding pa kami ng asawa ko. And ngayon, late lunch na. Dapat 12 pa to. But yun, busy lang din kasi asawa ko. Yan, so ito yung food natin tol. So we have yung broccoli, mga 4 siya na malalaki, then 2 eggs, tapos chicken breast. So most likely, ito lang yung daily ko na kinakain talaga. Kumbaga kasi ito yung para mabilis kumahit yung protein ko at the same time, mababa lang din yung body fat. I mean, mababa lang yung fats pala. Okay, sorry. Yan. Siyempre, ginagol ko na everyday ito yung kainin. But minsan, syempre, may mga cheat meal. Napapakain din ako sa labas. Napapa-rice din. But most of the time, majority of the week, ito lagi yung kinakain ko. As much as possible, tinatry ko na kumain lang ng mga rice or sa labas ng weekends or pag magde-date kami ng asawa ko. So pagpasensya na yung buhok ko. So syempre pag sa bahay, ganito lang talaga yan. Hindi ko na inaayos. And kukuha lang din ako ng water. Ayan. So kumuha na din ako ng tinidor. Ito. And try na natin. Ayan. Masarap naman luto ang asawa ko. Lambot. Ayan, broccoli. Usually, mga kumakain ako, pinakamabilis, 5 minutes pag super chef ng pagkain. Pag ito, mga around 15 to 20 minutes. Matagal na yung 30 minutes pag nag-TikTok pa ako. Kaya, kakain muna ako. Tayo ng celebration. Time check, magna-9 na. And actually kanina pa ako dito sa computer ko. And buti na lang natapos ko na itong video. May ready na ako for upload this coming Saturday. Gutom na ako, hindi pa ako makain. Actually kumain naman ako pero kanina pa yung mga 2:00. And mga 5 ata nag-snack ako I think ng grapes lang. And kasi gusto ko na siyang tapusin ngayon. So tapos naman na siya. And after this, since kakatapos ko lang, kakain na muna ako since gutom na ako. Then, baka i-review ko na rin siya tonight para yun, ready na siya for schedule. And yun lang. Baga, focus lang dito. Kanina pa. And yun, natapos na rin natin siya. Time check guys. So ngayon is I think magsi 7:30 na. And late ako nagising kanina. I think mga 12 na ako nagising kanina. And 12 din ako natulog kagabi. So para mga 12 hours yung tulog ko. Yun lang. Kasi pagod ako kagahapon, di ba kaka-edit. Ngayon,
Nag-review na ako kanina ng, tawag dito, nag-review na ako kanina ng YouTube video na na-edit ko, na-schedule ko na siya for tomorrow. And at the same time, gumawa na rin ako ng thumbnail and mostly mga post sa TikTok. Kasi nag-schedule ako ng mga pang-posting. Tagal din yung video na i-schedule ko, 45 minutes. So, imagine mo, winatch ko yun ng buo. And ngayon, dito muna kami, nag-grocery kami. And tatry ko kumuha ng mga magagandang clip. And usually yung grocery namin, mostly mga twice a month. Yan. And good for, ano na to, lahat ng proteins namin, dito namin kinukuha. Yung berries, kasi mahilig ako sa berries, ilalagyan ng honey, tsaka ng yogurt. Yun yung favorite ko. Time check guys, ang oras na ngayon is 9:20. Tama no? 9:20. Ayan, and hindi pa ako kumakain today. Kasi wala akong gana kumain kanina. Wala akong gana. Pero nagano naman ako, nag-fruits ako. Nagsaging ako, nag-grapes, tsaka nagmangga. Siya kumain siya kanina ng chicken. Nag-chicken ka na ba? Chicken and broccoli. Chicken and broccoli. So ngayon, tatry namin yung Andox. Gandox kami. So, favorite niya din dito. Ang kin-order ko is lechon. So, para siya yung kung ano yung lechon na usual lang. Tapos, may rice lang. So, sana masarap. Kasi gutom na ako. Nag-extra rice din ako. Tumating na yung order namin. So, yan. Paras kami lechon. So, may rice. So, nag-extra rice ako. So, siya. Isang rice. Sarap lang. Masarap. Masarap lang. Masarap yung ano. Yung sabaw. Tikman ko yung sabaw. Yung sarap ng sabaw. May sinigang sila eh. Kaso pork. Try ko muna yung ano. Ito. Yung masarap. Ito yung ano niya. Sarap ba? Ngayon, hindi ako mag-kutsara. Kakamay lang ako. Sobrang sarap. Kain muna ako. Ang sarap. Hindi, chicken talaga. Hi guys. So actually, isa sa daily routine ko, pagka hindi ako nag-gym is nag-walking ako. So hindi kasi ako mahilig sa running and ayoko ng running para na-stress yung mga buto ko. Wala naman ako sakit sa buto but ayoko lang siya. Gusto ko lang yung chill. Gusto ko lang mag-walk. And yun, let's say kasi ang gym ko is Monday, Wednesday, Friday. So sa Tuesday, Thursday, Saturday, Sunday, doon ako nag-walking. And today is Sunday. And yan, nandito kami sa parang walking area or parang playground din actually to ng subdivision namin na wherein na pwede ka mag laro, mga bata. Actually may court dito sa gilid and merong walking area dito. So ang gusto ko kasi dito maraming puno. No need na pumunta ng circle ng UP kasi dun madalas sa UP nag-walking yung mga tao. But dito meron naman na kami. So no need na. And yun, gusto ko tong feel na to. Dati pag nag-walking ako, nagpo-podcast ako. Ngayon, itatry ko na wala ng walang podcast, talagang walking lang. Just to feel the nature, just to feel the vibe.
And yun, naniniwala kasi ako sa healing properties na nature. Pagka naririnig mo yan, yung parang mga ibon na yan, di ko alam mo naririnig nyo. And yung mga normal na sounds ng nature, yun yung gustong gusto ko. So kung ikaw, gusto mo rin mag-workout, wala kang pera, wala kang budget, walking free. At least naarawan ka, nahanginan ka na maayos. And today tol, we're walking for about 35 minutes. And actually, dati nag-start lang ako ng 20 minutes. Hindi, nag-start pa nga lang ako dati 10 minutes, naging 15 minutes, naging 20 minutes. Then unti-unti ko siyang ini-increase na mga 30 seconds a day. Then until now, umabot na siya ng 36 minutes. So yan, mag-walking tayo ngayon. And yun, walking lang ng walking. Okay? Time check natin, it's already 6:25. And ang nagawa ko na today is nag-walking ako, and then may mga gawaing bahay lang kasi wala pa nga kaming kasambahay, so naglaba ako, then may mga inayos ako kanina, and yun lang naman. Tapos ngayon ito ang ginagawa ko is nag-schedule na ako ng another YouTube video na i-upload natin this coming Saturday. And kung sino man kung nakapanood ka man ng upload ko last time na about sa nag-ready ako ng mga damit ko for Hong Kong, and kung napansin mo na medyo low quality, madilim, pasensya na kasi mali pa yung settings na nagawa ko, and kulang din yung mga ilaw ko that time. But pinush ko pa rin na i-post siya kasi feeling ko sayang. And for me, much better na i-post ko na yon kaysa hindi. And yun nga, ang importante naman sa next na upcoming na mga videos is mas maayos na. And ito, i-make sure ko na mas maayos yung mga upcoming videos natin. Nakapag-invest na rin ako sa magandang ND filters para dito sa ating Osmo Pocket 3. Kasi yung last time na gamit ko na ND filters, kapag gusto ko ibahin yung pagka-level ng filter niya, tatanggalin ko pa, which is hassle. So ngayon yung nabili ko na is variable yung tawag. Meaning, itong isa na to, meron siyang 5 stops na, alam mo yun, pwede mo siyang iba-ibahin. Okay, so para kang may lente na talaga na a-adjust mo na siya. So, malaking tulong din, which is yun yung ginamit ko kanina kasi nakapag-shoot din tayo sa labas, na 'di ba nag-walking ako. So, syempre maaraw, sobrang tataas yung exposure. So yun, naaayos ko siya. And ngayon, mas nagiging clear na yung mga gusto kong gawin sa brand ko online. Medyo challenging lang siya ngayon kasi like kung mapapansin ninyo, as of ngayon, sinushoot ko to, medyo sakto lang yung views ng TikTok. So di ko alam dahil ba nagpalit ako ng name. But feeling ko ang malaking reason is matagal ako hindi nakapag-post. Feeling ko isa yun sa malaking reason. Kaya ngayon is talagang niraratrat ko din siya, twice a day na ako nagpo-post minimum. And unti-unti ko din ini-innovate yung quality and then yung topic ng content. Kasi syempre, nung sumikat ako sa TikTok, mas madali pa yun eh. Kasi hindi pa naman ganoon karami nag-create ng mga fashion content. Parang 3 lang ata kami noon. Si Simon, isa yun sa pioneer din at that time. Then sumunod ako. Tapos may isa pa ata, I don't know if si Brian Zamora yun. Bago pa siya maging P-pop, na siya, nagko-content siya nun. And yung kanya yung medyo mga aesthetic na mga content, which is isa sa mga nagustuhan ko din. Yun. Marami na rin nagbago sa TikTok. Mas challenging na siya ngayon definitely, which is a good thing and a bad thing. A bad thing, syempre, mas matagal ka puputok uli. But, ang good thing doon is medyo mahirap na makapasok yung kung may bago ka mang competitor. Yun yung isa. And luckily na lang, syempre, nakapag-imbak na rin ako ng followers. As of now, nasa 530,000 na yung followers doon. And that's why I'm happy din. And matagal man ako hindi mag-upload, luckily, may mga nanonood pa rin. And especially din dito sa YouTube, masaya din ako, marami nanonood. Bumaba man yung views, but okay lang din kasi nagta-transition tayo and feeling ko, kailangan talaga nagta-transition din tayo sa buhay. Kasi kung saan tayo magaling dati, baka ngayon hindi na siya effective eh. That's why, kailangan natin mag-innovate.
minsan mahirap yon para sa atin kasi feeling natin ito na yung perfect para sa atin eh. But ano talaga, nagbabago yung mga bagay-bagay sa paligid. And kailangan din natin sumunod. Time check, so ngayon na is 5:26 and today is Monday. And ngayon ang ginagawa ko lang is yung mga na-edit ko na vlogs like yung South Korea and yung Hong Kong is gagawin ko siya ng mga mini beats or yung tinatawag na reels. Kasi nag-iisip ako paano pa ako makakapag-create ng content na alam mo yun, mas mabilis and at the same time, hindi ko na kailangan panibagong shoot uli. Kasi nagsushoot na ako every Tuesday ng mga TikTok contents, talagang dinadamihan ko siya. I think ang nasushoot ko is around mga 14. Pagka mas sinipag, mga 18 or mas marami pa ako naisip na contents, mga around ganun. And kahapon ko lang siya naisip. Actually, ginagawa naman na to ng mga tao. At especially yung mga big creators. Ang tawag nila dito is parang waterfall content. Kumbaga, meron kang ito yung long form mo na content, then gagawa mo siya ng mga maliliit na contents. And sa akin kasi, medyo challenging lang. Kumbaga, iba-iba kasi yung content ko eh. Paano ba? Let's say dito sa YouTube, ang content ko is more on vlogs. Lately lang more on vlogs. Kumbaga, ano yung mga happening sa akin. Or more on documentation. And pagdating kasi sa TikTok, ang mga content ko naman is more on fashion, mga lifestyle tips, mga outfit checks, anything under the sun, grooming, nandun. So, dun ko siya pinupost. Sa IG more on, medyo mahirap kasi sa IG, kailangan dun medyo aesthetic ka. So, ang ginagawa ko, yung mga outfit check ko na magaganda, dun ko pinupost. Pero yung mga TikTok affiliate ko na mga shoot, hindi ko pinupost sa IG. Kumbaga, sa Facebook ko lang siya nire-reshoot. And recently, kahapon, naisip ko na, yun nga, no, kasi yung mga vlogs ko, may mga magagandang part, diba? Or para sa akin, magagandang part na, alam mo may music, like yun yung mga cinematic ko na shots. So, ngayon, ang ginawa ko, kinuha ko yung mga bits na yon, pinagsisave ko siya. Actually, ngayon may nagawa akong 10. Dito sa Hong Kong trip, nakagawa ko ng 10 na, alam mo yun, etong 10 na reels na to, pwede ko na siyang mai-post sa lahat. Good for 10 days na yan, meron akong pang-post. Aside pa sa mga sinushoot ko na content na for TikTok, for reels. So, isa yun sa, naisip ko na to, pero ngayon mas nag-sink in lang siya sa akin. Kasi talagang last time, nalilito ako. Anong bang i-shoot ko na content? Nagkatatanong ako sa asawa ko. Sabi niya, hindi, shoot mo lang yan kung anong maisip mo na i-shoot. And yun, habang marami akong nagagawa, mas lumilinaw siya sa akin. And yun ang nare-realize ko. Baga, actually, may business na ako. Alam mo yun, baka yung iba, sinasabi, sobrang galing ko na or what. Nalilito pa rin ako, okay? Hindi porket, alam mo yun, sobrang ganda ng image mo online, parang ang galing mo, may mga na-achieve ka na kahit pa paano. Hindi ibig sabihin nun na figure out mo na lahat. Hindi. Kumbaga, nagkakamali ka pa rin or nalilito ka pa rin at some point. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Let's say, shopping ka, hindi mo alam kung anong bibili mo. Eto, like ngayon sa akin, sa content. Hindi rin ako, nahirapan din ako mag-isip, ito ba yung gagawin ko? Ito ba yung isushoot ko? Tama ba itong ginagawa ko or hindi? And yun na-realize ko, kumbaga later on, doon lang din siya magkakaroon or doon lang din siya mag-make sense. So, kung ikaw medyo nalilito ka, normal lang yan. Okay? Nalilito ka kung anong course gagawin mo or kukunin mo. Nalilito ka kung anong tawag dito, kung anong trabaho kukunin mo, saan ka mag-a-apply. Let's say, nasa 30s ka, nalilito ka na anong next step mo. Normal lang yan. Okay? Ang tip ko lang is, mag-isip ka and move forward lang. Kasi along the way, ma-figure out mo naman siya. Hindi, ano yan, kumbaga, kaya ako lagi ko naisip yun, mapipigure out din to, maayos din to. Actually, ninibago kasi ayoko gawin tong vlog natin na na maraming cuts, na tad-tad ng cuts, na tatanggalin ko yung mga yung mga nag-iisip ako. Kasi yung previous vlogs natin, ganun eh. Pero ngayon, I want it to be more authentic. I want it to be more personal. Not to the point na hindi naman buong pangyayari ng buhay ko is sinishare ko na. Kasi
may building kami ng asawa ko na, alam mo yun, hindi lahat naman i-share natin. Pero, enough na to, alam mo yun, to give inspiration, to give insight, to give perspective sa nangyayari sa akin. And ngayon, pasensya na kung medyo paulit-ulit lang yung routine ko kasi paulit-ulit lang din talaga. Dito lang ako sa office, nag-work ako, nag-edit ako, and yung ibang work ko, syempre confidential. Hindi ko lang din mapakita sa inyo. Kumbaga napapakita ko siya in a way na nakaupo ako dito, pero matagal siya. Kumbaga ilang hours, 6 hours, 8 hours, minsan mabilis lang. And yun, may mga time na kung mapapansin nyo, di ba hapon na nag-start yung day. May mga ginawa pa ako noon. And kadalasan kasi like lately, medyo nahihirapan ako gumising. Late ako nagigising. Naabot ako ng 12. Medyo sira yung tulog ko ngayon talaga. And aminado naman ako doon. Hindi lang ikaw yung puyat magising. Ako din puyat din. Hindi lang ikaw yung late nagigising. Ako din late nagigising. Pero as much as possible, pag late ako, mas pinipiliin ko na gawin lahat. Hindi ko pa actually alam kung kailan ko tatapusin tong vlog na to. Inaaral ko pa siya, kinakapa ko pa. So, let's see. Bumaba muna ako dito sa sala/kitchen namin. And kasi nagta-transfer ako ng file, so ang tagal niya. Medyo malaki kasi yung around mga 57 gigs, which is yun yung Korean na travel. So ngayon kakain muna ako, mag-i-snack ako, which is ito yung nabili ko from TikTok shop. Dried mango to. So, di ko alam kung mahilig ka rin sa dried mango. Pero ako sobrang hilig ko. Pati ito na-try ko na siya kanina. Ang twist kasi ng mango na to, or ng dried mango na to, is maanghang siya. Usually kasi ang dried mango, matamis. Ito maanghang. Ang review ko lang dito, medyo siya, maanghang siya for me. Okay? Pero hindi siya ganun katamis Pero maanghang siya for me. So, kung ikaw, gusto mo rin matry, check mo lang, or kung gusto mo, lalagay ko yung link sa baba. Yan, try ka. Masarap siya, gusto ko yung lambot niya. Hindi siya matigas kagaya ng ibang brands. Lalo yung mga sa mga mall. Sobrang anghang lang niya para sa akin. Fairness, ang laki ng cut niya. Nakakagat na ako dito kanina. Haba na. Hindi siya mga maliliit. Pero sampis niyo talaga to. Sarap ng mangga niya Maanghang lang for me. Sa iba, goods to. 100 grams. Tapos, 100 plus ata siya. Hindi ko alam kung medyo pricey siya. So, i-compare ko siya sa nabibili ko sa mall. Kasi yung parang mga 240. Pero madami. Hindi ko alam kung ilang grams. Ngayon, wala yung asawa ko, mag-isa lang ako dito. Which is, miss ko din siya, pero minsan gusto din mag-isa. Masaya. Baka pag napanood ng asawa mo, bad trip siya. Hindi naman. Sarap! Sensya na yung buhok ko. Ganyan talaga ako sa bahay. Kasi syempre, hindi na naman nag-ayos ng buhok sa bahay. Kakatapos ko lang mag-edit. I think nakapag-create ako ng around 11 na reels out of dun sa South Korea. Ay, 10 lang para sa South Korea. Tapos, nakadagdag pa ako ng isa from Hong Kong trip. So, i-schedule ko yun for posting sa TikTok and IG Reels, pati siya shorts. And yun, kumain din ako. Hindi ko na sinut kasi ulit-ulit lang din yung kinakain ko. But kung gusto niyo makita yung kinakain ko, let me know, comment lang sa baba. And ngayon, magbabasa muna ako. Ang binabasa ko ngayon is The Snowball by Warren Buffett and the Business of Life. I mean, ang author pala si Alice Schroeder. Di ko alam. So, mostly kwento to ni Warren Buffett, which is one of the richest men in the world. Actually, at some point, naging number 1 siya. But usually, nung time nila, silang dalawa lang ni Bill Gates ang naglalaban sa top 1 sa buong mundo, according to Forbes. And recently, yan, sila Elon Musk, sila Jeff Bezos na yung nasa top 10. Kasi, kaya siya nawala dun kasi majority ng fortune niya is dinonate niya sa foundation ni Bill Gates. And di ko alam kung legit yun or what, but most likely yun kasi more on philanthropic work sila ni Bill Gates.
And may mga nagsasabi na kung hindi niya dinonate yung pera niya, baka siya pa din yung top 1 or top 2 pa rin siya. Kasi most likely top 1 pa rin talaga si Bill Gates. And yun, binasa ko to starting ng March 1, 2025. And today is, I think, March 18 na. And hindi ko pa rin siya natatapos. Ang goal ko is matapos na to this month. But sobrang kapal kasi niya. And nabibisi din ako. May mga days na hindi rin ako nakapagbasa kasi nabibisi ako. So, tumatagal din ako. But sobrang nag-enjoy ako sa book na to. Kasi talagang kita mo din yung mula nag-start siya, mula bata siya hanggang tumatanda na siya. Sa binabasa ko, nasa year 1990s na ako eh. Yung mga nangyayari that time. So, yun. Sobrang ganda. Ako, mas gusto ko kasi yung mga gantong book, yung mga autobiography kasi sawa na ako sa mga motivational books. Ayoko na ng ganon. Kasi hindi ko naman na kailangan ng motivation kasi motivated naman ako sa sarili ko. Ang kailangan ko is information na makakatulong sa akin para alam mo yun, mas maging lamang ako sa iba in terms of knowledge. Kasi pag mas marami kang alam, mas marami kang pwedeng gawin. Okay? And pag mas marami kang pwedeng gawin, mas marami kang resulta na pwedeng makuha na hindi nakukuha ng ibang tao na hindi alam yung alam mo. Okay? Kasi parang ganito yan, di ba? Ba't yung doktor, mas malaking kinikita niya sa'yo? Kasi yung doktor, kaya kang gamutin, kaya kang operahan. And hindi mo kaya yon kasi hindi ka naman doktor. At ang doktor, ilang taon niya nag-aaral. So, sa akin, as a businessman, as an entrepreneur, as a content creator din, part of my job is to learn continuously. Kasi pag negosyante ka, pag natumigil ka na matuto, titigil yung growth mo. Pag tumigil yung growth mo, titigil din yung growth ng business mo or kung ano man yung bagay na ginagawa mo. At kapag tumigil yung growth, titigil din yung income eventually. Okay? Kaya, yun. Kahit di ka man negosyante, kailangan nag-grow ka pa din. Kaya diba, kung di ko alam, may classmate ka na sobrang talino na nag-aaral, tas ngayon, sakto na lang. Kasi baka nag-stop na sila mag-aaral nung graduate na sila. And ako, up until now, na nagbi-business na ako, may mga kumita na rin naman na, nagka-resulta na, lagi ko talagang pinupush pa rin mag-aral on my own. Sa pace na kaya ko, sa time na kaya ko. So kung bata ka pa, mas marami kang time, go ahead lang. Yun. Most likely, baka see you naman tomorrow. So ito bro, tapos na tayo maligo and medyo damp na rin yung hair natin. So ang next step na gagawin natin is mag-a-apply tayo na itong sea salt spray. Time check, ngayon is 6 p.m. na and hindi ko alam kung anong oras ako nag-start mag-shoot. I think mga 3 p.m. ata. And ang dami kong na-shoot all worth 14 to 15 contents for TikTok na magagamit natin for the whole week na siya. Actually, may mga backup pa nga ako. And, ayan, nakita nyo naman yung kalat, di ba? Ayan, pakita ko ulit. Yan. Sobrang kalat, tol. Yan ang reality sa likod ng mga nagko-content ng fashion. Yan, nag-content ako na itong ginagamit ko sa buhok. Tapos mga damit, mga TikTok shop finds, like ito. Yan yung nabili natin from TikTok na pants, yung mga polo and everything. Tutuloy-tuloy natin to hanggat mag-viral tayo uli. Alam mo yan, mas solidify ulit natin yung name natin online para mas dumami pa yung followers at yung reach natin. So, tuloy-tuloy lang. So, after neto, kakain muna ako kasi sobrang gutom na ako. Time to love again. Time to love again. Time to love again. Ayan guys, so may work lang kami na ginagawa ngayon dito sa BGC.
And honestly, ang ganda talaga dito sa BGC. Gustong gusto ko talaga dito tumira kami ng asawa ko. Nakaka-motivate yung energy, yung community. Sinasabi nila walang soul yung BGC, pero ang ganda niya kasi it reminds me ng sa Ginza sa Japan. Kumbaga parang yung Ginza na yon, para siyang mas malaki pa na BGC. Especially in Japan, parang hindi naman buong Japan, like sige, let's say Tokyo, para siyang buong BGC kasi maganda halos lahat. So, isa yun sa gusto ko. Siyempre, sawa na rin ako tumira sa mga common place, especially sa QC. And gusto ko naman mag-elevate. So, yun yung isa sa mga goal ko. And hopefully, soon, na ma-vlog din natin na yun nga, lilipat na kami sa BGC. And, kumbaga, condo hunting, tapos paglipat na, isa yun sa nilolook forward ko din. Kaya dito, hindi ko lang masyadong na-vlog yung kanina kasi ginagamit tong camera eh. And yun. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog kasi pwede na siya. Hello guys, so time check today, ngayon is nasa 6:10 na and tapos na rin ako mag-gym, tapos na rin ako kumain and may ginawa lang din kami ng asawa ko, may mga kinausap kami influencers para dun sa ginagawa namin project. Actually late na ako nagising kanina, I think nagising na ako ng mga around 10:20 and yun, medyo natali ako sa phone kasi nag-edit ako ng saglit, pang-post ko sa TikTok. And yun, syempre scroll. And ngayon, ang gagawin ko na is mag-edit na ako. And plan ko tapusin yung vlog within, hindi naman ngayon, until tomorrow. Kasi today is Saturday and tomorrow is Sunday. And bukas ko siya plano tapusin lahat. So, good thing is bukas wala yung asawa ko kasi meron siyang meals. So, solo ko yung bahay ngayon. And at the same time, makakapag-focus din ako gawin yung mga kailangan kong gawin. And kailangan ko na rin kasi mag-prepare and kailangan ko tapusin yung vlog kasi by next week, pupunta kami ng Boracay. So, May 28. Doon namin celebrate yung birthday ng asawa ko. Actually, hindi lang kami dalawa, kasama din namin yung dalawa naming friends. Dalawa naming couple na friends. So, bali, 6 kami. And abangan nyo kasi magbablog din ako doon. So, kaya ito, inaaral ko na paano ko tatapusin yung vlog ko ngayon. And pasensya ka na kung medyo magulo pa. I'm trying and kinakapa ko siya ngayon. And yun, if ever meron kang gustong, gusto kong i-content or gaano ba kahaba yung gusto mong content na gawin ko or gaano ba kahaba dapat yung vlog, nasa 20 minutes ba, 30 or 10 minutes lang ba? And meron ka pa bang gusto kong i-tackle dito? Like, gusto mo ba akong mag-outfit check dito, mag-grooming, anything na ginagawa na pwede kong gawin, let me know. And I will try na incorporate yan dito sa vlog. Kasi gusto ko mas maging authentic siya and personal. But, gusto ko rin naman maging relatable din siya sa inyo. Okay? Kasi syempre, iba-iba tayo ng estado ngayon. Marahil yung iba sa inyo, estudyante, or pamilya na. So, iba-iba tayo. And, yun, gusto ko lang siya maging, kasi gusto ko mas maging maganda lalo yung vlog eh. Gusto ko siyang mas makapa. And yun, una ko sinusyon yung quality. So, bukod sa mga travel vlog na in-upload ko, okay na siya. Yung isa, nagpe-prepare ako ng damit for Hong Kong trip. Aminado ko na pangit talaga siya, but kailangan ko siya upload kasi sayang naman. Ngayon medyo hindi pa ganun ka-hectic yung schedule ko kaya nakakapag-shoot pa ako ng marami content sa TikTok and dito ngayon. But soon, ayoko naman maging super busy but syempre ayoko din ng idol ako. Gusto ko may ginagawa ko. Alam niyo, hindi ko kasi pwede syempre i-share din lahat ng mga update sa buhay ko kasi syempre hindi porket naman nagdo-document ako or nagbablog ako is lahat sasabihin ko na. So may mga bagay lang din ako na hindi ko pwedeng sabihin. And may mga bagay ako na yun yung napag-agreean lang din namin ng asawa ko na pwede kong sabihin. Kasi syempre, gusto pa rin namin makip na yung buhay namin is confidential and syempre yung private life din namin. So kung ano yung mga sinishare ko sa inyo ngayon, yan yung willing ako at komportable kami ng asawa ko na i-share ko. So may support yung channel na to,
mag-subscribe ka. And if ever, kung gusto nyo rin ba ng mga mag-haul din ako dito, or gusto nyo iba i-share ko sa inyo yung mga time to time na nabibili ko na pamporma, kasi usually sa TikTok ko lang siya sinishare eh. So pwede ko din, kung gusto mo ba, share ko din dito, let me know sa comments, kasi para if ever, pwede ko rin ilagay yung link, no, para makuha niyo yung exactly na binili ko. So may iba kasi bumibili ako sa TikTok shop, may iba sa Zara, H&M, Uniqlo. So yun, kinakapa ko lang din tong vlog. So help me kung ano ba yung makukuha natin na pinaka-perfect na timpla na itong vlog na yan. Okay? So yun lang. Maraming salamat and bye-bye.